now move on to the second topic, attorney, the controversial Zaldico videos. 'Di ba? Ang daming inilabas na mga ng mga kwento ni Saldi, nagdi-deliver siya ng pera sa bahay ni Bongbong, ni Martin, yung 100 billion pesos na pina-insert sa kanya ng presidente. Insertion po ay bawal na sa Bellica ruling, sa pork barrel, sa PDAF case, bawal na po talaga yung insertion pero ginagawa pa nila. And isang amazing dito, presidente ka na tapos pupunta ka sa kongreso magpa-insert ng isang meaty issue diyan eh. Oh, presidente ka na, ba't di mo ilagay sa NEP? Pero pinatawag pa rin niya si Saldi at si Martin, inutusan mag-insert ng 100 bilyong piso, at ayon kay Zaldico, nag-deliver daw siya ng 25 billion peso sa bahay ni Pangulong Marcos dun lang sa 2025 budget ng 100 billion insertion. Tapos kahapon meron pa siya sinabi na pati raw si Sandro 56 billion daw in 3 years ang na-insert. Meron din siyang sinasabi na siya rin daw ay pinagdi-deliver ni Speaker Martin Romualdez ng 2 billion pesos a month. So, nayinik talaga ang ating bansa sa balitang ito dahil we've never seen such corruption the way that we see today. Si Saldi, for me, is a credible speaker dahil he was the committee chair on appropriation. He was the most trusted man of both the president and the speaker na talagang pinagtatrabaho nila noon para gumawa ng pera. Kanang kamay, katiwala. Tapos, dahil ngayon, inilaglag at iniipit at gagawing fall guy, nagsalita. So wala muna rin sa kasuhan dahil darating naman tayo dyan eh. Nandito muna tayo sa kwentuhan. Merong sinabi ang kanilang bagman, operator, na dating congressman tungkol sa kanilang sindikato. So, ano ang iyong opinion dito, Attorney Harold? Huwag na tayong magkwentuhan. Dapat meron tayong solid standard kung paano natin husgahan yung sitwasyon. Ang mahirap kasi dito, Greco, is politics yung pinag-uusapan natin at nako-confuse yung taong bayan at ang lakas nilang mag-confuse. Grabe, I would give that to them. Ang lakas nilang manggulo at magbigay ng noise. Ang difficult kasi sa mga situation na political problems na katulad na to, wala tayong benchmark eh. Konti lang ang history natin or walang competition by which ma-judge natin kung paano dapat yung conduct na tama na ginagawa ng ating opisyales. Pwede nating i-compare sa Japan na sobrang honorable, kahit konting suggestion lang ay magre-resign yung mga tao. So yung mga ganito na bagay-bagay, again, kailangan na lang natin gamitin yung common sense. At balik na lang tayo sa katotohanan at balik tayo sa 100% honor and 100% integrity. Balik tayo sa normal na buhay. Halimbawa, isipin mo na lang, i-analyze natin ito by analogy sa isang shota. Imagine mo, pinagkatiwalaan mo yung girlfriend mo, di ba? Pero, lumapit na mismo sa'yo yung nanlalaki siya. Yung lalaki niya, lumapit na mismo sa'yo yung lalaki at sinabi niya sa'yo, alam mo tong girlfriend mo, kahit love na love mo yan, naniniwala ka sa explanation niya, ako na mismo ang nagsasabi sa'yo. Nag-check-in kami sa Sogo. Dito kami nag-check-in, 3 hours kami, short time, kung minsan, overnight, nagbabattab kaming dalawa, naglo-lotion pa kami, lahat ng detalye sinabi na. At nakakailang rounds sila. Ikaw, na tao, kung meron kang dignidad at respeto sa sarili mo, kahit ayaw mong paniwalaan yung mga bagay na iyon, makikipag-break ka ba sa girlfriend mo? Siyempre, pag-break ka sa girlfriend mo, huwag mong lokohin yung sarili mo. Dahil yung tao mismo with which ikaw ay linoloko niya, ay umamin na sa'yo. Huwag mo nang lokohin yung sarili mo. Yun din dapat ang benchmark at standard na i-apply natin dito sa Zaldi and BBM love story. Ang shota natin at asawa natin, si BBM, siyang pinagkatiwalaan natin. Yung tao mismo na sinasabi nila, with whom nalinoko tayo at ninakawan tayo ng daang-daang bilyon, siya na mismo ang nagsasabi na kasama niya sa kama si BBM. At nakakailang rounds sila. At grabe ang check-in nila at delivery ng mga bilyong-bilyong salapi. Tanga talaga ako kapag hindi ako maniniwala sa kanya. Kaya yun, ang
bottom line dito is, meron pa bang tiwala, di ba? Halimbawa, lumapit sa iyo yung lalaki ng asawa mo. Ang daming explanation ng asawa mo, umiiyak pa yung asawa mo, lumuluhod pa sa'yo. Sabi niya, hindi totoo yan, babe. Nasa sarili mo naman, iniisip mo, actually, babe, at saka Mr. Gentleman, hindi na mahalaga sa akin yung katotohanan o hindi. Sa totoo lang, dahil nalilito rin ako. Ang pinakamahalaga na ngayon is yung tiwala. Yun ang hindi mo mai-deny. Wala na akong tiwala sa asawa ko. At ganun din kay BBM. Wala nang tiwala ang taong bayan kay BBM. Therefore, wala na rin siyang mandato. At dapat siyang preserve niya, respetuhin niya yung dignidad ng mga Pilipino at i-take niya yung highest road at mag-resign siya honorably. That is the least that he could do. At actually, yun yung pinaka-sane na pwedeng gawin sa sitwasyon na ito. Sa akin naman, syempre sabihin lang, hindi, legal process yan. Of course, we're talking about honor. Kung talagang honor lang ang pag-uusapan, dapat talaga mag-resign ka na. Dahil ang hirap hindi paniwalaan si Saldi dahil tao niya eh. Di ba? Tapos, pero, kaya nga sinasabi ko po, ngayon, alam natin na hindi naman mag-resign, hindi ba? Pero yung kanyang ginagawang sagot, skirting around the issue, nagre-report siya ito, pinaaresto na namin ang mga tao, di ba ganyan, Saldi, aarestuhin ka namin. Kaya hindi maging credible dahil siya ang tinuturo ni Saldi eh. Yun ang point dito. Ang puntos ko dito, ang dapat talagang gawin ni Pangulo, ayaw niya mag-resign dahil sasabi niya hindi raw totoo. Magpa-imbestiga siya kay Ombudsman. Imbestigahan niyo ako. Tapos pumunta nga siya rito sa Senate Blue Ribbon Committee, magpa-imbestiga din siya at sabihin niya, sagutin niya isa-isa kung bakit hindi totoo ang sinasabi ni Saldi kung talaga naniniwala siya na si Saldi ang mastermind nito at si Saldi lang gumawa nito, imbe-imbento ni Saldi to. Tapos wag nang sabihin na magyayabang pa na umuwi ka dito, ako hindi ako tatakot, nandito ako. Eh syempre, presidente ka eh. You have all the power to protect yourself and harm others. Tapos itong bata mo, pababalikin mo rito, you will use your power and authority to bring him to jail. Syempre hindi talaga uuwi yan. So wag na niya sanang ipilit yung umuwi ka dito, tapos parang fake news niya lang yung sinasabi ni Saldi. Bagkus, sagutin niya ng maayos, 'di ba? Wala pang kasuhan 'to. Wala pa tayo nun sa issue ng kasuhan. Doon lang tayo sa issue na bakit ka kailangan paniwalaan ng tao over saldi, you know? Then, kung totoo sinasabi niya, di makikita naman sa ebidensyang sasabihin niya dahil yung bahay na lang na dinelibera ni Zaldi, bahay niya ba talaga yun? Di ba? Yung mga ganun lang, di ba? Tapos yung pera, nasaan? In-insert mo ba talaga? Si Amina Pangandaman, si E.S. Bersamin. Di ba? Pagsalitain mo lahat yan at magkaroon talaga ng isang bukas at masusong investigasyon, I think sa doon lang na hindi pa ginagawa at hindi pa pinagagawa ng Pangulo is again questionable. Dahil sinasabi mo hindi totoo pero hindi mo rin pinapaliwanag pero ayaw mo rin magpaimbestiga tapos parang you're placing the buck on someone else. Pinahuhuli mo lahat, pinaiimbestigahan mo lahat maliban sa iyo samantalang ang tao at yung si Saldi at ilan mga congressman, si Martin nakaturo sa iyo. So, yun sa akin. Short of ayaw mag-resign dahil kapal mukha mo, 'di ba? Pero magpa-imbestiga ka naman. Hindi naman bawal imbestigahan ng Pangulo eh. In fact, kahit bawal, di waive mo. Hindi naman bawal, pero pa-imbestiga ka para lang makita ng tao na totoo at seryoso ka at may pagkakatiwalaan. Pero papagkakatiwalaan pa ang gobyerno kahit hindi na ikaw, pero ang gobyerno. Pero kung ikaw, dapat talaga ikaw. Pero kung hindi naman, kung talagang ginawa mo, ibalik mo ang pera unang-una. Balik nyo lahat ng pera. May presidente ka na. Presidente ka na. Kung ako ang nandun sa ganong pwesto, ay sasabihan ko lahat na nagnakaw, lahat ng kontraktor, lahat ng congressman, lahat ng senador, na ibalik nyo na mga perang ninakaw ninyo sa loob ng 3 araw. Kung hindi, kakatayin ko kayong lahat. Babalikan yan. Babalikan yan. Yun man lang, makita ng tao, no, may nangyari na.
Tapos ako, ombudsman, imbestigahan mo ko. Freely, imbestigahan mo ko. Tapos, I will request the Senate Blue Ribbon Committee to invite me and investigate me. And I will bring all my documents. And lastly, para talagang, ito, swerte na nga ng Pangulo. Diba? Sinasabi ko to dahil mahal ko ang Pilipinas. Palitan niyo yung sistema. Talagang kayo na, ikaw na ang yung sistema ng sobrang kapangyarihan ng Kongreso at ng Pangulo para manipulahin ang budget. Sila-sila lang nag-uusap, namamanipulate. Tigil nyo na yan. Make the budget process transparent and delegate and relegate so much power that you have put in Congress and the President to manage and appropriate the entire money of the people. Bigay nyo sa mga local governments. Alam mo yung nag-uusap kami nung ni Sherwin Gatchalian kasi kaya kami nag-uusap dahil siya ang budget chairman ngayon. Sabi ko pare, merong Regional Development Council na nagmumula pa yan sa Barangay Development Council, lumakad sa munisipyo, sa syudad, na nagpapasa ng mga budget nila na gusto nilang papondohan. 30% lang ng mga ipinapasa nila ang ipinapasa nyo dito o ang ina-approvean nyo, 70% puro nang gagaling sa inyo dito sa national. Yun ang kamalian. Kaya kita mo, kahit walang baha, kahit walang tataniman, merong fertilizer fund noon, merong flood control fund. Kasi nga, national lang nagkokontrol ng pondo. So, kung hindi man natin mapalitan ang ating konstitusyon pa para maging federal ang ating pamahalaan, pero ngayon sa budget pa lang, i-apply nyo na yung budget maging dominantly yung kailangan ng lokal. Dahil national lang naman kayo eh. That's what I'm saying. If the president will move to change the system, di ba? Mababawasan ng korupsyon, mababawasan ng opportunity for corruption. After doing this, baka umayos ang ating bansa. Kung mabawasan ang gulo. Ang gulo talaga nasa politika. Bakit? Dahil nagtataguan eh. Di ba? Ngayon nakikita natin, imbis na magsisi, imbis na gawin ko ano tama, iba'y nagtatakipan pa. Di ba? Lahat may kasalanan maliban sa kanya. So, yeah, that's my take. That's my take on this. Magdagdag ako, Greco. Kung aaminin natin na yung issue na ikinakaharap ng Pilipinas ay mas mahalaga sa kahit na anong issue ng negosyo halimbawa. So pwede nating dalhin yung decision process natin kapag humahawak tayo ng negosyo kung paano natin dapat i-address itong mga issue na to sa Pilipinas. Halimbawa may negosyo ka at may manager ka o may isang department or CEO ng negosyo mo. Alam mo na yung karamihan ng pera o napakalaking pera ang ninakaw sa negosyo mo, hindi mo maitatanggi yun. At yung itinuturo ninyong magnanakaw ay humarap at nagsabi ng statement. Sinabi niya, alam mo sir, ang totoong nagnanakaw ay yung CEO. Ikaw bilang business owner o shareholder, what's the least that you can do? Di ba ipapa-preventive suspension mo yun? Ayaw mo nang umupo pa yun for any one day longer. Wag na. Kasi malaki ang interest na nakasalalay. Paalisin mo talaga yun. Kakasuhan mo talaga, ipapakulong mo talaga yun. Kung ganun ang gagawin mo sa isang business na hindi mo maitatanggi na mas maliit ang importansya niya kaysa sa interest ng Pilipinas, dapat hindi tayo magsettle for anything less pagdating sa problema na ito ng Pilipinas. Harold, meron akong dagdag na tanong. Yung pagsishare ng mga videos ni Zaldi, hindi ba illegal yun? Hindi mo totoo yan eh. Baka fake news yan tapos sinishare mo. Ano ba ang guidance sa batas? Ang basic guidance natin every time na nagsasalita ang tao is freedom of speech. Parating may presumption na legal lahat ng sinasabi niya dahil karapatan niya yan. Unless meron kang masabi na meron siyang illegal na ginawa. Wala naman silang sinasabi na meron siyang illegal na ginawa. Nagsisinungaling ba siya? Hindi rin naman nila sinasabi na libelous yung sinasabi kasi at most ang pwede mo nilang sabihin is libelous. O kaya nagpapakalat ng fake news. Hindi naman nila na-articulate yun. So sa mga sinasabi nila ngayon, walang basis in law yung mga counter arguments nila sa mga expose ni Zaldico. Kaya nanggugulo lang sila ngayon. Puro noise. Sinasabi ko nga sa lahat,
kung gusto ninyong malinaw ang pag-iisip ninyo pagdating sa issue na to ngayon ng ating bansa, huwag kayong padadala ng noise. Kasi day in, day out, ang daming noise na darating sa inyo. Pero pakinggan nyo lang yung signal at maliwanag lang yung signal. And that is that which will remain sa history books after 10 years or 20 years. Sa tingin mo, sa plot na ito na nangyari ngayon, Chairman Greco, ano yung history, ano yung ire-retain na history? Ang ire-retain lang ng history is may malawakan na pandaraya, uncontroverted, at ang itinuturo ay si BBM. Yun lang ang matitira. Kaya every time na mag-decide ka dapat, doon ka lang mag-focus. Kasi the rest ay noise na yan. They will not matter 1 year from now. They will not find themselves sa annals ng ating mga history books. Therefore, hindi sila magde-determine ng anumang history na gusto nating mangyari ngayon. Okay, so ang guidance natin, di ba, magsiyasat na maayos. Yung videos ni Saldi, sarili niyang kaalaman yun, personal knowledge niya yun. So, hindi masamang i-share yun. Ang masama, yung naniniwala ka sa hindi totoo. So, papakinggan mo ng mabuti. Huwag niyong kunin yung mga splice-splice lang. Kunin mo yung buong video para mapakinggan mo. Now, of course, yung kung totoo o hindi, subject for investigation yan. Pero gaya na sinasabi namin ni Harold dito, tingnan nyo nga kung sino yung nagsasalita. Diyos ko, katiwala nila yan. Pwede bang hindi totoo ang sinasabi niyan? Kung meron hindi totoo dyan, meron ding totoo dyan. So, we have to be very careful in deciphering what is true and what is not. And, okay, we trust the process, yes. Pero politically, kaya nga ang hinihingi natin dito, sagutin na ni Presidente Bongbong Marcos, wag na yung kasukasuhan, saka na yun, saka sa ombudsman yun, dun ng kasukasuhan, yung tiwala ng tao ang pinag-uusapan dito, paliwanag mo ng maayos yung nangyari. Okay, so Kung you wanna hindi, add something? yes. Kung hindi ang ebidensyang ito ang tatanggapin natin, ano pang mas mabigat na ebidensya ang hinihintay natin? Naghihintay ba tayo ng sex tape? Gusto ba natin silang makot in the act sa loob ng Sogo na nagtatalik? Kasi yun na lamang ang mas mabigat pa kaysa sa testimonya ng star witness natin. Ano pa ba ang gusto nating mangyari? Wala na, naibigay na nila lahat sa atin. At lahat ay napagdesisyonan na. Kaya wag na nating iiwas pa ang sarili natin sa oportunidad na nasa harap natin ngayon na gumawa tayo ng strong stand. Kasi yun po ang responsibilidad natin bilang mamamayan. Yun ang responsibilidad natin sa public to shout what other people are only whispering. Kailangan natin ng courage dahil yun lamang ang tanging paraan para mabago natin ang kultura at madala natin yung aspirations ng ating bansa towards absolute integrity. Kung ayaw nating humakbang, wala tayong dangal at wala tayong courage, well, deserve natin kung ano man ang circumstances natin ngayon. Okay, paliwanag ko lang ng konti. Yung pinagdala nyo ng pera, si Saldi, sa bahay ninyo mula sa mga kontrata na ibinenta niya sa mga kontraktor. Ngayon, sabihin mo, hindi naman plunder, hindi nga, pero sigurado ko, swak kayo sa corruption, sa bribery or indirect bribery. Alam mo, dapat nga palakasin natin ang batas natin dyan dahil parang 6 months to 1 year lang pala ang kulong niyan, bailable pa. So, yan, mga kaibigan, yan ang hinaharap natin. Yung plunder, syempre, kailangan mapatunayan yun na talaga tinanggap ni Bongbong yung pera or whatever. Pero wala na, shoot na sa banga to eh. So, yeah. Ito naman po yung dinig ko ulit na talakayan, no? Very interesting, Chairman, Attorney. Tungkol naman sa exposition o pag-expose ni former Congressman Saldico. Ano ba ang perspective? Literally, wala namang sinasabi, no, ang Bible sa ganyan mga specific na pangyayari. Pero, of course, yung buong mundo, buong Pilipinas talagang gulantang tayo lahat dyan. So sa puntong ito, dahil accusations at yung pagpahayag, yung hindi pa naman kasi nadadala sa husgado, no? Yung kanyang mga sinabi. Kumbaga, yan ay paglabas ng mga kanyang
malalaman. So, yan, again, on the legal standpoint, kailangan dalhin sa husgado yan. No? Yung mga usapan dyan na hindi naman siya, hindi notaryado, hindi sinumpaang salaysay. Hindi pa naman kailangan gawin yun dahil wala pa naman nga sa husgado. Pero siyempre, kailangan niya, kung sa harap na siya, at hindi lang accusation, yun ay ibang usapan. Again, ano ba, kung di lang mga Kristiyano, ano ba ipapayo ko sa mamamayang Pilipino? Okay, natural, sa ngayon, kailangan sumunod sa batas. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga hakbang dahil sa mga ganyang mga lumulutang sa social media. Nasa sayo na ngayon yun. Siyempre, divided nga ang tao dahil dyan sa mga pangyayaring yan. May kanya-kanya tayong paniniwala. Para sa akin, let's pray. Again, ipag-pray. At kung pwede, si Mr. Saldico, sa private citizen, ay humarap sa isang forum, no? Na kikilalanin ng batas upang yung kanyang mga in-expose at yung kanyang mga sinabi ay talagang siyempre masuri, mabigyan din naman ng pagkakataon yung inaakusahan niya. Dahil tayo ay mga tao na kumikilala ng batas. So, maganda yan kung sila ay magharap-harap sa isang lugar o siguro court of law, hindi sa social media, delikado kasi yan. Lalo tayong hati-hati. Again, in biblical perspective, ang Diyos ay naglagay ng pagkatao na dapat magsuri, humatol sa mga ganyang sitwasyon. Pero siyempre, mahirap natin, hindi natin mapipigil ang tao na gumawa ng kanilang speculation. May mga hindi naniniwala, may mga naniniwala. Wala tayo mararating, no? Bilang isang bansa. Hanggang itong mga ito ay sa social media lang natin napapanood. So, ang sabi ng Bible, kailangan managot ang mga nagkasala. So, kailangan marating natin yung point na yon. Paano mapapanagot? Paano natin malalaman na ang mga ganitong issue na sa social media lang, hindi sa proper court of law natin nadidinig? Paano natin madadala yan doon? Or else, magugulo talaga tayo kasi may kanya-kanya tayong side, no? Na minsan may mga kampi-kampi kasi kailangan talaga dumating tayo sa punto na bilang isang sibilisadong bansa ay daan natin yan sa ano ba sinasabi ng batas. Okay? Yan medyo masalimuot, di ba? Kasi nga, kaya nga nagtago si Mr. Saldico ay dahil sa banta sa kanyang buhay dahil siya din naman ay may kasalanan. Sigurado naman tayo doon na kaya niya alam yung kanyang mga sinisiwalak, siya ay bahagi. Ngayon, para naman parehas sa mga inaakusahan, kailangan humarap sa proper court of law. Mahirap kapag public court of, parang hinuhusgahan natin yung kabilang side, sa public opinion, ay wala tayong mararating dyan. Wala yung legal leg to stand on. O, hindi tatayo. Kahit yung sinasabi ng ating presidente, hindi rin natin alam kung totoo. Sabi niya, nagsisinungaling si Mr. Saldico. Paano natin malalaman na siya hindi nagsisinungaling? Ganon din si Mr. Saldico. Sabi niya, ito ang inutos sa kanya ng Pangulo at ng former Speaker. Paano natin malalaman na totoo yung kanyang mga accusation? Kailangan talaga patigil yung ganyan na batuhan na accusation sa social media at magkaroon sana ng isang punto na dumating na yan ay pag-usapan doon sa isang valid na forum. Okay, at meron silang merong maghuhusga ng mga qualified na mga tao.
hanggang hindi natin nadadating yon, ang bansa natin ay madi-destabilize. Alright? Ang salitang destabilization, hindi naman nanggagaling yan kay Mr. Saldico at hindi sa mga aktivista, hindi sa mga nagpupunta sa Luneta at sa EDSA. Ang pinakamalaking destabilization ay yung corruption. Yan talaga ang pinakamalaking nagdi-destabilize. Masyadong malaki na, parang cancer na po ang corruption sa Pilipinas. Kaya dapat tayo mag-pray kasi hindi kaya ng tao na ayusin yan. Sa totoo lang po, kahit anong dudunong ng mga abogado natin, kahit ano pa ang justice system natin, meron tayong military. Sabi ng Bible, manalangin po tayo dahil napakagulo ng bansa. Hanggang hindi po tayo nagbabalik loob sa Diyos, yan, ang corruption ay lalaki ng lalaki. Kasi walang takot sa Diyos sa mga nakaupo. At yun ang nag-destabilize. Kaya ang ating bansa ay mahina ngayon. Hindi stable. Dahil sa grabing corruption, masyadong laganap na. No? Hindi ako nag-accuse, pero bilang isang mamamayang Pilipino na nag-observe, kasi bilang pastor, paano ko ipagpe-pray ang bansa kung hindi ko alam kung ano nangyayari sa Pilipinas? Kaya alam natin na masyadong laganap na ang korupsyon, hindi lang po sa Congress, sa Senado, BIR, Customs, DepEd, lahat na masyado na laganap. Kaya kailangan na talagang matapos ito sa tulong ng Diyos. Okay? Ilan po ang aking pananaw at punto de vista pagdating sa issue na yan. Salamat mga kapatid.